Itong part na to is Mount Banahaw na talaga. Tapos pupunta kami ngayon sa ilog. So habang naglalakad kami patungo nga dun sa ilog, nakita namin itong mga karatula na to. Nung mga time na to, wala kaming ibang kasabay. Kami-kami lang talaga, kaya kinilabutan talaga kami. Welcome sa panibagong camping serye mga mare. Sa videong ito ay matutunghayan nyo ang aming bagong tuklas na camping site na dito mismo located sa Mount Banahaw. Tara at samahan nyo kaming tuklasin ang itinatagong ganda ng Sariaya, Quezon. So ng mga oras na to, hinahanap na namin yung camping site kung saan ba talaga siya located. Hindi namin ine-expect na dun mismo siya nakapwesto sa Mount Banahaw. As you can see, meron po kayong madadaan ng rough road papunta ng campsite. Maiksi lang naman yung rough road na yan, pero yung daang matarik is medyo mahaba-haba po since paakyat po tayo ng bundok. So, andito na nga kami ngayon sa campsite. Nakita rin namin sa wakas. Andito pala siya talaga sa may Mount Banahaw. As in, nasa bundok siya. So, tara, papakita ko sa inyo. Ayan, yung Mount Banahaw. Kita nyo naman. Look at that! Sobrang ganda ng view. Tapos, eto na si Daddy Raymond, nagtatayo na siya ng tent. By the way, ito nga pala yung pangalan ng campsite na to. Hindi ko sure kung ito na yung official na ipapangalan nila dito. Meron pa daw kasi sila mga inaayos na papers bago ito maging official talaga na campsite. At since inabot na nga kami dito ng lunchtime, ay dito na kami sa kanila umorder ng pagkain. Marami nga pala silang ino-offer na foods dito at sobrang mura lang. Meron silang mga gotong bulalo, gotong Batangas. Meron silang inihaw na barbecue, inihaw na manok. May mga short orders din tulad ng chami, lomi at pansit. At meron din silang mga sisling dito mga mare. Tulad niyan, sisling sisig, sisling pork chop, tsaka sisling liempo. At marami pang iba. Maya-maya lang ay dumating na nga yung aming order. Waiter, grabe. Grabe naman yan. Napakalaki. Tignan mo. Ibuhati mo. Grabe. Good for 4 person talaga. For per person, 150 pesos lang. Oh, grabe naman yan. Kumain nga muna kami bago kami tuluyang mag-setup ng mga gamit. May mga available po pala na table and chairs dito sa labas. Kaya kung pupunta po kayo dito at gusto nyo pong kumain, at the same time gusto nyo i-enjoy yung magandang view, pwede po kayo dito sa labas kumain. Ito naman po yung pwesto nila para sa mga gustong mag-dine in. Nakaka-relax talaga yung ambience dito mga mare. Tapos meron pa sila ditong CR na malinis. Ito naman yung view sa kabilang side namin paggabi. Ang ganda din pagmasdan ng city lights pag nasa mataas kang lugar. Pagsapit pala ng gabi, marami na rin nagtayo ng tent at nag-overnight. Tapos ito naman yung setup namin ng tent. Paalala ko lang pala sa mga pupunta po dito at nagbabalak mag-overnight, ay huwag nyo pong kalimutan magdala ng jacket dahil iba ang level ng lamig dito guys. Para kayong nasa Baguio Gunner. Kumain lang kami niya ng hapunan, konting kwentuhan, tapos natulog na rin kami. At paggising namin ng umaga, eto yung bumungad sa amin. Wow! Look at that guys. Talaga namang masarap magkape pag ganito kagandang view ang makikita mo sa umaga. Gantong mga view talaga yung nakakawala ng mga suliranin sa buhay. Yung tipong malilimutan mo yung mga utang mo na hindi mo alam kung paano mo mababayaran. Maya-maya lang ay umuwi na rin yung iba naming mga kasama. Bye-bye! Nagutom nga pala kami ni Daddy Raymond yan, kaya naman umorder kami ng goto. At tignan nyo naman yung goto nila guys. 70 pesos lang to at good for 2 persons na talaga siya. Perfect na perfect ipare sa kanin. Grabe, sobrang sulit at sobrang mura pa. After namin kumain ay nagpunta na kami ng ilog. Kahapon sobrang daming taong nag-swimming dito sa ilog, kaya naman nag-decide kami na ngayong araw na lang kami pupunta. Election day din kasi kaya wala talaga kaming kasabay. Punta kami ng ilog. Punta tayo sa ilog. Swimming kami. Ang dulas. Sa di kalayuan ay meron kami mga karatulang nakita na nagpatindig sa aming mga balahibo. Hindi namin alam ang tunay na kwento ng mga nakasulat pero nirespeto na lang namin itong sagradong lugar. Pumunta kami at umalis kami dito nang alam naming wala kaming ginambala. At narating na nga namin ang ilog at sobra kaming na-amaze sa sobrang ganda. Hi! Don't. Kita nyo naman guys, sobrang linaw ng tubig. Parang ang sarap tumalon kaso hindi ko talaga kaya yung lamig. At
eto naman kami ni Ayla na hanggang paa lang ang kayang ilubog dito sa ilog. Grabe yung level ng lamig ng tubig dito. Pwede mo nang inumin sa sobrang lamig, parang pinagbabara ng yelo. Nakakalungkot lang din na yung ibang mga pumupunta dito ay hindi nirerespeto itong sagradong lugar na to. Sana matuto po tayong rumispeto kung tayo ay dumadayo lamang sa isang lugar. Dapat pa nga tayong magpasalamat dahil binigyan tayo ng Diyos ng mga ganitong bagay para i-enjoy. At sana bilang kapalit ay dapat nirerespeto natin yung mga ganitong lugar. Nagkaroon nga rin pala kami ng chance para makausap yung owner nitong place na ito. Ay, ano po yung pangalan ng kainan niya, sir? Tambayan at kainan Bayan na at bato. Kaitan Bato. Sa ngayon, wala pa silang page. Inaasikaso pa kasi yung mga permit na ganyan. Pero ito parang raw camping pa lang. Kung gusto niyo makontak si sir, mag-ano namin sa screen kung ano yung Number. number ni sir. Pwedeng kontakin. Ano po yung contact number niyo, sir? 0912 0912 8716 6716 117. 117. Kasi kaya magbibigay tayong number kasi hindi pa yung ma-search talaga to sa Google na ano. Pero kilala sila dito pag Bago pa nagdano lang ka. eh, no? 1 Sila month yung pa lang po, pinakailangan ano? na, 1 month pa lang. Pa 4 weeks ako. Okay. Kung Ayun plan. itayo ko ito, una ko itinayo yung kubo. Kubo lang. Ngayon maliit lang sana itong tindahan dahil ang balak namin mag-asawa. Dahil sabi nga namin, may edad na kami, patapos na rin yung mga anak namin. Opo. Dito na lang kami. Bali, ang kakain lang sa amin, yung mga magbubukid. Okay, galang Yung talaga ang yun lang talaga purpose yung ko, purpose. mga main magbubukid. ano nyo. Oo. Main, Kaya ang presyo ko, mababa. Mm-mm. Talagang, kumbaga sa ano, hindi naman ako lugi. hindi naman doon. Hindi naman kumikita konti lang. Opo. Sabi ko nga sa kanila, kaya ganun kamura eh, gusto ko rin naman kahit papaano yung mga magbubukid. Opo. Yung talaga ang Ma-afford priorities nila. ko rito na magbubukid ang number 1 kong mga ano rito. Lalo sa umaga, makikita nyo sa umaga, yung mga aakit ng bundok, mga nagbubukid, dadaan dito, magpapaluto, kakain. Doon ako masaya. Nakakatulong na ako, natutulungan din nila. Opo. Sumapit na ang hapon at nagsimula na rin kami magligpit. Ito yung pinakamalungkot at pinaka nakakapagod na part sa pagkakamping. Pero dahil maganda yung view, napapawi lahat ng pagod. At least wala na yung pagod. Lungkot na lang dahil pauwi na nga kami. Isa na namang napakagandang camping experience ang naranasan natin ngayon. Thank you po, Tambayan at Kainan ni Bato sa napaka-peaceful at sobrang relaxing ng pagstay namin dito. Ganitong mga lugar talaga yung tipong babalik-balikan namin sa ganda ng experience namin dito. At salamat din po sa Diyos na lumikha ng ganitong kamanghamanghang lugar. Mga nakaabot dito hanggang dulo, maraming salamat po. O siya, masyado na tong mahaba. Kita-kits sa susunod na camping serye. Bye!